Alright guys, back at it again with another video. And today's video is gagawa tayo ng panibagong torque case para sa ating mixer. So ayun yung mixer natin mga tol. Gagawa natin siya ng torque case ngayon. Ayan, so nagkakat tayo ng plywood. Ayan ang plywood natin. And gagamit tayo ngayon ng marine. And then, ilalaminate na lang din natin siya ng kagaya ng ginagamit natin pang laminate para hindi na tayo magpintura. So, right guys, so gagawa muna tayo. Let's go! Yan guys, no? Alright. Pakapangit ang plywood. Local nyo marin. So kailangan natin assemble muna to bago natin gawin yung takip, kasi mahirapan tayong ipasok dito yung J-clip dito. So kailangan dapat makuberan na natin to, and then isalpak na natin. Panghuli na yung ating takip. So ito yung kagaya nung ginawa ko dun sa box ng DMX. Ayan, anong gagawin natin mga tol? Right. Right guys, so nagko-cover na tayo ng pang-cover natin dito. Ayan, nilalagay na natin siya gamit yung rugby. Ayan. So titignan natin mamaya mga tol kung ano mangyari sa finished product natin. Okay, so butas-butas po. Tuloy natin gagawin natin. Let's go. Alright, so kakabit na tayo mga tol ng ating aluminum G-clip. So nakabit na natin yung isa. Ayan. So lalagay na natin muna to. Kakabit muna natin to dito bago natin siya ilagay dito sa side. Ayan. Alright, let's go. The next morning. Alright guys, so day 2 tayo mga tol, ano? Ito yung nagawa natin kagabi. Hindi na rin tayo masyado nakapag-video dahil nabutan tayo ng madilim. At madilim na rito sa garahe. So ito na lang siya ngayon mga tol, no? So ginamitan natin siya ng angle bar na kagaya na ito. Kaso nga medyo lang siya, manipis siya. So at least kahit paano na-hold naman niya yung mixer natin. So yung ginawa natin bracket dito sa mixer natin ngayon para hindi siya gumalaw. Ayan. So dadagdagan pa natin ng mga tornilyo rito. Ayan. Ito siya mga tol. So nahuli natin ginawa yung kanyang takip dahil kailangan natin i-assemble muna tong dito sa part na to bago natin gawin. So ayan. So today mga kaibigan, mga tol, no, gagawa natin siya ng takip. At titignan na natin kung ano pwede natin gawin dito sa bandang taas niya rito para malagyan natin ng kung anong pwede natin gawin diskarte. So iniisip ko kung lalagyan natin ng ganito or what. So check na lang natin mga tol, no? Alright, so let's go, let's work again!
tornilyo na natin mga tol, no? Ay, ready na yung ating tool case para sa kanya. Ayos na natin. Sa banda kailangan natin ng hilahin ng konti dahil medyo may tama yung plywood natin eh. So mas prepare pa rin para sa akin mga tol, pas prepare ko pa rin yung pinulit ang gamitin natin. Eh, mas magandang klase yung plywood niya, mas magandang klase yung kakagawa niya kaysa yung mga ordinary lang. Actually marin naman yung nakalagay pero hindi ko alam eh mga tol kung bakit ganun yung loob. Hindi siya ganun kaganda talaga. Ngayon magdadagdag tayo ng dalawang tornilyo. Apat. Siguro para sure na hindi siya matatanggal. Iwas dumi. Alagaan natin yung maayos kung equipments natin dahil medyo may kamahalan din, kaya kailangan dapat maalaga tayo para magtagal yung gamit. Yung nga lang mga tol, medyo malambot lang kasi yung ginamit nating bracket niya eh. Kaya hindi natin siya pwedeng higpatan ng gusto. Pero okay naman na. Maghanap tayo ng screw. Hindi na kailangan tayo screw. So yung mga tol, solusyonan na rin natin yung problema natin dito kagabi. Dito sa part na to. Kaya ayan, lalagay tayo ng ganito. Ayan o. Ayan, para maangas siya at magmukhang mas malapad pa yung ating mixer. So naglagay tayo ng ganito dito sa likod. Ayan. Right. Lalagay natin yung mga tol. Ngayon, kukunin muna natin yung power cable nito kung kakasya ba o hindi. So yan, power cable nya. I-check natin mga tol kung kakasya pa ba, para alam natin kung babawasan natin. Naku, mukhang hindi pa kakasya mga tol. Kailangan natin bawasan dito sa part na to. So bubutasan natin to. Para may lagay pa rin natin yung power cable. Siguro pwede naman dito. Ayan talaga mga tol, gagawan-gawan lang din talaga natin ang paraan para maging mas maayos yung lagay ng ating mixer. Ayan. So itakap natin. So I think enough na rin yung space
para dyan. So, okay, cut natin muna. Right, so ayan mga tol, nagawa na natin. Testing natin, no? Here, oh. Sakto. Ayan, sakto. So, puro sticker yung ating mga tol, hindi tayo nagpintura. Tagal magpatayo ng pintura mga tol, kaya more on sticker tayo ngayon. Ayan. Ito yung mga available nating resource ngayon dito sa bahay. Tayo bumili ng mga paints. Right. So, lalagay na natin. Ngayon mga tol, ito dapat nakafix na. So, ipifix na natin dito. Para hindi na natin tanggalin pa. Okay, ayos lang natin yung pwesto niya. Yan, palagay ko. All goods na. Testing muna natin yung saksakan. Yun o, sakto mga tol. Ayun, poproblemahan ko pala ito. So kailangan natin ulit i-check yung cord. Kung hindi siya tatama, ayun, sakto rin mga tol, hindi rin tatama yung ating cord dito sa likod. So good siya, abot din naman yung switch. So fix na natin mga tol natin para tapos na, matapos na yung ating project. Ayan. So lalagyan lang natin siguro ng isang piraso at isang magkabilaan. Para malinis tignan yung ating tool case. Alam talaga magaling. Parang talaga pro no? Pro case ba? Yan, balance na. Iwasan natin malagyan yung mga butas-butas ng XLR natin mga tol kaya ingatan na lang natin. So fix na natin yun. Alright, so tapos na mga tol. All goods na. All goods na yung ating tour case. Ayan. So testing natin ilagay yung kanyang takip para makita ninyo. Ayan, so lalagay natin yung takip. Detachable hinge sa likod. Pakabit lang natin. Swak. Walang sayad mga tol. Butterfly latch. Right. And ready to go mga tol. All goods. Maglagay din pala tayo ng mga rubber damper dito sa ilalim. Ayan. So safe na yung ating mixer. Safe na si Maki dito mga tol, ano? Kita nyo naman. So ngayon, hindi pwedeng mawala yung ating sticker. Yan, so maglalagay tayo ng sticker. Dito tayo maglalagay. Dito. Siguro no? Yan. Kasi maglalagay tayo dito ng malaking logo ng Maki. Tapos yung pangalan niya dito. Para maangas. So magkawit muna tayo sticker mga tolo. Tingnan natin ang UMD. Yan, so shout out pala sa mga nagpapa-shout out dyan nakaraan.
Salamat sa panonood mga idol. Yan sila Dexter Sagon from Sagon Mobile. Yan. Shoutout idol. Yan. Siyempre dito sa likod lalagyan din natin. Mayaman tayo sa sticker mo. Good wire. Alright, ang sticker. Sa supplier natin, yan, salamat sa napaka-quality mong sticker. Yan. Yun o. Yan. So, all goods. Mga tol, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel natin. Please like, comment, and subscribe. At shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. Yan sila. Ayan o, lalagay ko na lang sa baba. Shoutout sa inyo mga idol. No? Shoutout sa lahat ng mga sounds addict yan. Yan. So, dito na ako magtatapos mga tol. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. And let's go!